FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Thursday at ngayon ay August 28, 2025. At oras na rin po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa laban sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibang dagat. Ngayon din pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niya matagapagbalita, ako po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Carol Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. COA inuutos audit sa MBHTE BARM. Todo Balita. SEC nakatutok sa kaso ng Chinese bilyonaryo. Todo Balita. 12 taong kulong, 2 million multa ikinasa sa promotor ng fake news. Todo Balita. Balita sa ibang dagat, giyera ng US, Venezuela sa dagat, nagbabadya. Todo Balita. Sa ating mga balitang lokal, pagsasanay para sa mas mabisang komunikasyon, inihatid ng HRMO sa mga kawani ng LGU. Todo Balita. 21 bilyon o 21 bilyon ang kailangan pa para sa Pangasinan's flood control project ayon sa DPWH. Todo Balita. Sa ating balitang pampalakasan, Joshua Retamar alas men nabinyagan ng mga European. Todo Balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, may mabigat na trabahong ibibigay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sinibak na si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Ito ay nihayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos palitan si Torre ng sa kanyang pwesto ditong Martes. Ayon kay Castro, mabigat ang trabaho sa PNP pero mas mabigat ang ibibigay na trabaho sa kanya ng presidente at sana ay tanggapin ng general dahil ito ang talagang gustong ipagawa sa kanya. Hindi naman nagbigay ng dagdag impormasyon si Castro at hintay na lamang aniya ang magiging anunsyo ni Pangulong Marcos. Samantala, matapos ibakin sa pwesto si Torre ay umugong ang mga espekulasyon na baka ilagay ito sa National Bureau of Investigation o sa Department of Public Works and Highways sa harap ng mainit na skandalo sa flood control projects. Samantala, sumulat na ang Department of Transportation sa mga online selling platform para ipa-take down ng mga hindi autorisadong seller ng mga beep card bago matapos ang buwan ng Agosto. Kabilang sa mga online selling platforms na pinadalhan ng liham ang Shopee, Carousel, Meta Philippines, TikTok at iba pa. Una nang nagbabala si DOTR Secretary Vince Dizon na posibleng makasuhan ng mga naturang platform kung hindi makikipagtulungan sa pagpigil ng mga illegal na aktibidad online. Samantala, nagbabala si Senator Panfilo Lacson na may mga Chinese sleeper agents at maging ang mga operatiba ng People's Liberation Army ng China na nakapasok na sa Pilipinas upang magsagawa ng pag-espiya o espionage. Sinabi ni Lacson na dapat magsagawa ng tuloy-tuloy na follow-up o pursuit operations laban sa mga naaresto sa mga naunang anti-espionage operations.
Binanggit din ni Lacson ang ulat kung saan may naarestong Chino dahil sa pag-espiya sa maraming lugar kabilang na ang Palawan, Makati, Dumaguete at malapit sa Camp Aguinaldo, Commission on Elections sa Manila at Malacanang. Sa pagdinig, iniulat ni Attorney Ferdinand Lavin ng National Bureau of Investigation na sa hindi bababa sa 6 na operasyon, 19 na dayuhan ang kanilang naaresto sa hinalang espiya. Nagbabadya na ang pagsambulat ng isa sa pinakamalaking iskandalo ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways matapos namanong mag-alok ang ilang kontratistang sangkot sa mga peking proyekto ng flood control na tumistigo laban sa mga politikong nasa likod nito. Ayon sa ilang kontraktor umano na ang lumapit kay Senador Pamphilo Ping Lacson at nagalok na titistigo laban sa mga nasabing politiko. Matatandang sa isang privilege speech sa Senado, siniwalat ni Lacson na may 1.9 trillion na ang nabuhos para sa flood control project mula noong 2011 kung saan mahigit 1 trillion dito ay naipondo lamang sa loob na nakalipas na 3 taon. Sa balita naman mula sa Philippine National Police, tiniyak ni PNP Officer in Charge, Police Lieutenant Melencio Nartates Jr. na dadaan sa tamang proseso ang balasahan sa hanay ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Ang paniniyak ay ginawa ni Nartates kung saan sinabi nito na dapat pa ring sundin ang tamang pamamaraan upang matiyak na walang nalalabag na regulasyon sa pagtatalaga ng mga opisyal. Ayon kay Nartates, dapat ay laging handa ang mga opisyal sa posibleng mga pagbabago sa kanilang pwesto. Dagdag pa nito, walang permanente sa kanilang trabaho sapagkat prerogative ng Pangulo ang kanilang posisyon. Binabantayan ng Securities and Exchange Commission o SEC ang kaso laban kay Global Ferronickel Holdings Incorporated Chairman Joseph C. nitong Huwebes, Agosto 21 dahil sa di umano'y pamimeke ng mga dokumento at pagpapanggap na siya ay Filipino citizen para magawa ang anumang aksyon na kinakailangan ng komisyon tungkol dito. Sabi ng SEC, given Mr. C's role as chairman of a publicly listed company, the SEC is closely monitoring the matter and will evaluate whether any actions are warranted under its jurisdiction. Paalala ng SEC sa lahat ng mga kumpanya sa PSE, lahat ng mga impormasyon na makaka-impluwensya sa desisyon ng investors ay dapat pinapaalam sa publiko. Hindi agad pinagbigay alam ng Global Ferronickel sa PSE ang pagkaka-aresto kay C at inaabot ito na 5 araw bago magkaroon ng disclosure sa issue. Sa ilalim ng regulasyon ng PSE, dapat inire-report ang mga ganitong bagay na tinuturing na material information sa loob ng 10 minuto pagkaalam ng kumpanya sa pangyayari. Tutulak patungong Cambodia at Estados Unidos sa susunod na buwan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Magkakaroon ng state visit sa Cambodia ang Pangulo simula September 7 hanggang 9. Dadalo si Marcos sa United Nations General Assembly sa New York sa bandang kalagitnaan ng September. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Castro tungkol sa state visit ni Marcos sa Cambodia dahil ang Department of Foreign Affairs na ang magbibigay ng mga impormasyon sa magiging biyahe ng Pangulo. Sa pagdalo naman ng Presidente sa United Nations General Assembly sa New York, inaasahang palalakasin ng Pangulo ang ugnayan nito sa mga bansang kasapi ng United Nations, pati na ang pagsusulong sa hinahangad na pwesto ng Pilipinas para sa non-permanent seat sa UN Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Tinatayang aabot sa 500 million hanggang 1 billion ang halaga ng mga luxury car na ibinida ng kontraktor na si Sara Diskaya sa isang panayam. Inihayag ito ni BOC spokesperson Attorney Jet Maronila sa isang panayam nitong Miyerkules. Batay sa nag-viral na interview kay Diskaya, sinabi ni Maronilla na naglalaro sa 18 million hanggang 25 million ang halaga ng bawat bawat isa sa 4 na mamahaling sasakyan ng pamilya. Nagsasagawa na umano na ang ahensya ng inisyal na investigasyon
kung legal ang pag-angkat sa masasakyan at kung wala itong nilabag na batas. Nakikipag-ugnay na rin umano ang BOC sa Land Transportation Office upang beripikahin ang vehicle identification number ng mga kotse. Tila nauubusan na ng pasensya si Transportation Secretary Vince Dizon sa paulit-ulit na paglabag ng ilang motorista sa batas trapiko. Kaya ipatutupad na ang Shame Campaign at para sa kaligtasan ng mga publiko. Ayon kay Dizon, plano nilang simulan ang pagpapasupubliko ng mga pangalan ng mga traffic violators. We have a plan to publish a list every week. We will probably call it the Do Not Imitate or Do Not Follow list sa ADPA ng DOTR Chief. Paliwanag ni Dizon, kanilang isi-shame campaign ng mga motorista na tulad ng isang abogado na nanagasa ng traffic enforcers sa Kawit Cavite at pag-counterflow ng isang motorista sa Skyway. Iginit niya na ang pagkakaroon ng lisensya ay hindi karapatan kung hindi pribilehyo at importante na matuto ang bawat motorista. Dapat ipakita sa mga tao ang maling ginagawa ng mga pasaway upang hindi tularan at bibigyan diin ang kahalagahan ng issue ng kaligtasan sa kalye. Dumako naman tayo sa ating mga balita sa ibayong dagat. Nagtalaga ng mga warship at drone si Venezuela President Nicolas Maduro sa kanilang baybayin matapos na magpadala ng 3 destroyer at libu-libong marines ang Amerika sa nasabing rehiyon. Ayon kay Defense Minister Vladimir Padrino, nagsimula na ang malaking drone deployment at naval patrol sa Caribbean coast, kabilang ang mas malalaking barko sa hilagang bahagi ng teritorial na tubig ng bansa. Kasunod niya ito ng pagpapadala ng US ng 3 warship at 4,000 marines noong nakarang linggo bilang bahagi ng kampanya laban sa drug trafficking. Sa ulat, magdadagdag pa ang Washington ng 2 barko, ang USS Erie Guided Missile Cruiser at ang USS Newport News nuclear-powered submarine na darating sa susunod na linggo. Patuloy na binabatikos ng Trump administration ang pagkapanalo ni Maduro sa halalan noong Hulyo 2024 dahil sa umano'y pandaraya. Inaakusan din si Maduro ng pamumuno sa cartel de Los Soles, isang sindikatong sangkot sa cocaine trafficking na tinuring ng Washington bilang teroristang organisasyon. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa lungsod ng Dagupan, nagsagawa ang Office of the Vice President ng tree planting activity sa Sabangan Elementary School dito sa lungsod. Ito ay bilang bahagi ng pagbabago, A Million Learners and Trees campaign ng Office of the Vice President. Sa pagkakaisa ng mga kawani ng OVP Pangasinan Satellite Office, mga guro at punong guro, umabot sa kabuang 1,000 fruit-bearing trees ang naitanim sa loob ng paaralan. Layunin ng Office of the Vice President na makapagtanim ng 1 milyon na mga puno sa buong bansa upang palakasin pa ang pangangalaga sa kalikasan at pagpapatuloy sa nasimulang kampanya sa environment conservation at climate change reduction. Upang mas mapahusay ang kakayahan ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan, idinaos ang strategic presentation and influence training workshop noong kahapon, ika-27 na Agosto sa Balon Bayang-Bang Event Center. Ang nasabing pagsasana ay inorganisa ng Human Resource Management Office sa ilalim ng pamumuno ni HRMO Head Nora Safra. Layunin nitong bigyan ang mga kalahok ng mga kasanayan at estratehiya upang maging mas epektibo sa kanilang mga presentasyon at sa pag-impluwensya sa positibong paraan. Bilang resource speaker, inimbitahan si Dr. Sharon Sanchez, isang master teacher mula sa Bayang-Bang National High School, at ibinahagi niya ang kanyang makalaman at karanasan sa strategic communication, public speaking at interpersonal skills. Dumako naman sa balita mula sa DPWH, sinabi ng head ng Region 1 na walang ghost projects sa Ilocos Region. Ito ang sinabi ni Department of Public Works and Highway Ilocos Regional Director Ronel Tan sa press conference na ginanap kahapon. Sinabi nito na strictly kanilang ini-enforce ang quality assurance measures sa mga project inspections. We are strict about quality assurance before the agency pays the contractor
For the project, we have an inspection team composed of all division chiefs, construction, maintenance, planning, as well as the quality assurance unit. Pahayag nito. Dagdag pa ni Tan, walang korupsyon o substandard na trabaho dito sa Rehiyon 1 at dahil naman sa infrastructure damage to disasters and topographical changes, ito ang nagdulot naman sa ilang problema sa ilang proyekto. Ang pag-repair naman sa infrastructure damage, dagdag nito, ito ay covered ng 5 taon na warranty pagkatapos ng completion ng project. At ito ay, ang gumagastos naman ng repair sa mga damages ay walang iba kundi ang contractor. Samantala, higit kumulang 21 billion pa rin ang kailangan para sa flood mitigation structures sa kabaan ng major river system sa Central Pangasinan, ayon sa DPWH Ilocos Regional Office nitong Miyerkules. Sinabi ni Ilocos Regional Director Ronel Tan na mula sa kabuang proposed budget na 24 billion para sa flood mitigation structures na sumasaklaw sa sinukalan at kaya nga Ngalacan River Systems, 3 billion ay napondohan na noong 2025. Kasama sa proyekto ng mga istruktura at pasilidad sa pagkontrol sa baha tulad ng mga diversion channels, floodgate, pumping station at detention pond. Aniya, ang proyekto ay maabot sa mga bayan ng Calasiao at San Fabian, gayon din sa Dagupan City at iba pang kalapit bayan sa gitnang Pangasinan. Ang downside gan paman ay ang pagtaas ng gastos kasama ang pag-upgrade aniya dahil hindi agad napondohan ng gobyerno at ang paglalabas ng pondo ay nakatipend rin sa kapasidad na ipinatutupad o na ipinapatupad ng mga proyekto. Unti-unti ang pagpapatupad ng pondo aniya. Sa kanya namang naging mensahe sa flag raising ceremony nung Lunes, sinikayat ni Acting Regional Manager ng NIA o National Irrigation Administration Region 1, si Engineer Jeffrey Katunglin, sa lahat ng empleyado ng NIA Region 1 naway patuloy na isagawan ang tama sa ating mga proyekto, panatilihin ang mataas na kalidad sa trabaho at maibigay ang nararapat para sa mga magsasaka. Dagdag pa nito na magpatuloy sana ang mga empleyado na magsikap at maglingkod hindi lamang para sa ahensya at sa kapwa empleyado kundi maging sa mga magsasaka. Ito ay isang makabuluhang paalala sa bawat araw ng paglilingkod. Mahalaga ang disiplina aniya, katapatan at kalidad sa trabaho upang masiguro ang maayos na serbisyo para sa mga magsasaka. Upang matugunan ang mga pangangailangan sa pangangalagang medical at wellness, ang Julius K. Kiambao o JKQ Medical and Wellness Center na may buong suporta mula sa local government unit ng Bayambang, Pangasinan ay patuloy na naghahatid ng mga espesyal na serbisyo nito hindi lamang sa mga may kakayahang magbayad ng premium na pangangalaga kundi pati na rin sa mga grassroots na komunidad na nagbibigay ng accessible, matipid at dekalidad na pangangalaga at karanasan. Sa isang media meet and greet kamakailan, binigyan diin ng JKQ President Chief Executive Officer na si Dr. Estrella Kiambao Glorioso ang patuloy na pangako ng pasilidad sa pagpapagaling at ang dedikasyon nito sa paglilingkod ng mga tao sa pamamagitan ng mga espesyal na handog nito. Kabilang sa mga serbisyo nito ang konsultasyon sa outpatient, pangangalaga sa ina at bagong panganak, hemodialysis, intensive care, surgical treatment, clinical laboratory at radiology facility, cardiovascular at women's health, diagnostic at community wellness programs na nagtataguyod ng preventive health care. Ang JKQ ay isang tertiary level 2 na ospital na may 100 bed capacity. Sa 10 buwang operasyon nito, patuloy nitong tinatanggap ang 50 hanggang 60% ng kapasidad nito bawat araw na nagpapatotoo sa mga serbisyong pangkalusugan na may pinakamataas na kalidad at makabagong teknolohiya na ganap na tumutugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Sa bayan ng Pusurubio, dinaluhan ng mahigit 100 micro-enterprises mula sa nasabing bayan ang libreng basic occupational safety and health training na inorganisa ng lokal na pamahalaan ng Pusurubio sa pangunguna ni Mayor Kelvin Chan. Ito naman ay sinuportahan ng Committee on Labor and Employment na ang chairman ay si Sangguniang Bayan member Kelvin Rainer Chan
at sa kolaborasyon ng Public Employment Service Office o PESO sa pangunguna ni Senior Labor and Employment Officer Rihanna Jane Ortega. Layunin nito na bigyan ng kaalaman ang lahat ng micro-establishment owners na panatilihin ang ligtas na working environment ang kanilang mga empleyado at nire-require sa ilalim ng batas na Republic Act 11058. Gayon din ang pagbibigay ng first aid training sa kanilang magagamit sa mga emergency situations, binigyan linaw ng mga resource speakers mula sa Dole Regional Office 1. Pahayag naman ni Mayor Kelvin Chan sa kanyang pinasalamatan ang lahat ng aktibong dumalo at nakilahok sa nabanggit na training at kanyang binigyan diin ang importansya ng pagkakaroon ng safety officer sa kanilang establishmento. Simula September 2025, i-remit ng local government unit ng San Quintin, Pangasinan ang 760 buwan ng Social Security System na kontribusyon ng 217 barangay workers sa ilalim ng Contribution Subsidy Provider Program para matiyak ang social protection. Ang San Quintin ang unang LGU sa Pangasinan na nakipagtulungan sa SSS sa pamamagitan ng sangay nito sa Ordaneta para masakop ang buong kontribusyon para sa mga manggagawa sa barangay. Ang Memorandum of Agreement ay nilagdaan noong Agosto 22 sa Municipal Event Center. Ang LGU ay gagastos ng 164,920 buwan-buwan para sa inisyatiba na inilarawan ni Mayor Farah Lee Lumahan bilang isang kapaki-pakinabang na pabumuhunan sa mga manggagawa sa katutubo. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Kukumpletuhin ng PLDT ang pagwalis sa eliminasyon para hatawin ang ika-12 sunod na panalo sa pagharap ng Zeus Coffee sa 2025 Premier Volleyball League Invitational Conference. Magtutuos ang high-speed hitters at Thunderbells alas 6:30 ng gabi matapos ang krusyal na laban ng guest team Kobe Shinhwa University sa Signal HD Spikers mamayang alas 4 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum. Samantala, malaking tulong para sa Alas Pilipinas ang training camp nito sa Europa para paghandaan ang FIVB Men's Volleyball World Championship na papalo sa susunod na buwan sa Maynila. Para kay playmaker Joshua Ritamar, maraming natutunan ang Alas Pilipinas sa Europe dahil naman mas matatangkad ang mga nakakalaban nila. Sumayin niyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan ni Paragire. Kantabay natin sa technical side si Eli Garcia. Oras po natin, ganap na alas 5:27. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo
ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez, DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Alas 5:33 at welcome po sa ikatlong bahagi nating programang Todo Balita at Komentaryo. At syempre, kami po yung matagapagbalita. Ako po si Liway Manantan, Iparagiren. Kahapon po, 27, yung po yung, ikailang, hindi natin natanong kung ilang taon na si dating Mayor BSL. So, katulad po na nakagawian, tuwing birthday niya, isineselebrate niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa mga naninirahan sa Bangusville at Red Cross housing. So mahigit 500 pamilya ang nakinabang muli kahapon dito nga sa dito sa aktibidad na to. At yun nga akala nila yung kwento nga nila dating Kapitan Mia, akala nila hindi na matutuloy kasi nga wala nang nakaupo nga sa kanila, di ba? Na walang nakaupo sa kanila sa gobyerno sa mga lim. Pero yon bilang panata, manalo matalo, nakaupo o hindi. Tuloy-tuloy po yung tuloy-tuloy yung pagbibigay ng serbisyo. Yun na rin sa naipangako ni dating Mayor
Benji sa Planlim dito sa mga naninirahan sa Bangusville. At siyempre kasama na rin yung nasa Red Cross. Ayan, kasi isang ano lang yan, isang lugar po yan. At bakit napaka-special para kay the late Mayor Benji sa Planlim, ang Bangusville. Yan ay limusa, kumbaga, nung panahon niya. At ito yung mga tao, yung mga pamilya na tumugon sa mga panawagan niya noon dun sa nasa high-risk areas. Ito yung mga nasa tabing ilog na lumipat at dun sila inilagay sa Bangusville. At nung inilunsad yan ni then Mayor, the late Mayor Benji sa Planlim, ay tumugon din ang Philippine Red Cross at kumuha sila ng isang area at nagpatayo rin ng ilang mga units. Pero yung sa Philippine Red Cross, single detachment. So hindi dikit-dikit. Yung mas maganda yung sa kanila. At saka merong konting bakuran para naman makapagtanim, ang purpose na makapagtanim ang mga residente. So yan po, kaya napaka-espesyal po para sa kanya yung nasabing Bangusville dahil chance po na magkaroon ng sariling tirahan yung mga tao na nasa tabing ilog before na kapag bagyo o kaya baha, high risk sila. Matatanda natin noon yan kasama rin tayo doon sa tumulong noon sa bayanihan. Bayanihan yan yung mga may-ari na rin, sila na rin yung nagpatayo ng kanilang bahay, tumulong sila at tumulong ang komunidad para itayo yung mga bahay na yon para sa ating mga kababayan. At sabi nga noon, mga ano lang sila, mga 200 families lang, pero ngayon mahigit 500 pamilya na sila. Pero buti na lang hindi na stop doon yung kumbaga sa yung nadatnan niya 200 families, yun lang. Pero ngayon tuloy-tuloy habang dumadami sila, tuloy-tuloy pa rin po yun. Alam niyo, nakaka-touch yung marinig natin na inararo ton maungan BSL ya. Ayan sumpok, ayan lugar kwanto. Kasi nga buhat nga ng malapula ng Limisa Manya housing. Doon na nag-start kasi tinatanong natin kailan siya nag-start itong pamimigay nila 2 beses sa isang taon, tuwing Agosto 27 at December 26. So birthday na mag-ama, birthday ni BSL at saka birthday ni BCL yung December 26. So tuloy-tuloy yon. At kahapon nga parang sige matumal karuman. Yung pala kasi siyempre sanay na sila, alam na nila pag mag-start at saka naririnig dahil siyempre makabahayan lang. Yung mga yung parang tayo rin lang yan, mamaya na yan pag pag nag-start na lalabas na. So nung gimapulay dasal ni Talara singakin singa lang may start pero ano naman siguro yung iba kasi naghatid pa ng anak dahil may klase plus siguro may ginagawa pa, narinig na yung umpisa, pero yung maupuan na sineta pa yan, puno na yon. At saka alam naman nila na lahat ng may ticket makakatanggap. True, kaya nga sinimula na hindi sila dumarating on time, pero kapag ka nag-start naman na singarakin, darating silang biglaan. So yun, nakakaano yun, nakaka-touch yun na hindi sila nakakalimutan at hindi sila pinababayaan. Binabalikan sila katulad ng pangako, parang naging panata na ng Pamilya Lim itong pamimigay ng tulong, parang gift giving. Imbes na sila yung binibigyan, sila yung namimigay at ito yung napiling mga pamilya dito sa mga aktibidad nito, at yun nga po yung aktibidad ng kaarawan po ni dating Mayor BSL. At pagkatapos yung BSL Bazaar, yan, dyan naman sa may Magic Club dito sa may barangay sa Gilig Street. Ano po yun? Hanggang sa saan na ba yung pinicturan ko? Parang hanggang sa 30. Sale po yan. Naka-display yung mga naka-sale dito sa may parking area. Alam niyo yung sa harap, andun po yon. Plus appliances, meron mga naka-display sa harap hanggang dun sa kanilang appliance center sa baba. At syempre, hindi kayo magugutom dahil meron kayong bibilhan ng mga ng mga pagkain. Ayan, so doble po yon. Pero syempre yung pagbibigay ng gift packs, relief packs dun sa Bangusville, kahapon lang po yon. Plus, ang dami kasi yung mga post natin. Daming nagtatanong saan makakakuha ng stub, pwede ba silang humapol. Yun po ay para sa Bangusville.
Yan, wag na ho kayong magtampo. Pag bibigyan nyo na sila. Para sa kanila talaga yan, panatayan ng Pamilya Lim. Okay? Sa iba pa rin po natin mga balita na nagbigay ng statement si Mayor Art Brian Celeste kasi marami raw nagtatanong bakit daw walang pirma sa statement, wala siyang pirma sa statement ng M4GG. Ito yung Mayors for Good Governance and ano nga ba ang pangalan nun? Mayors for Good Governance on demand full transparency, accountability and justice on flood control projects. So yun, sabi niya simple lang yung sagot kung bakit wala siyang pirma kasi hindi pa po ako member ng group na yon. So kailangan talagang maging parte ka muna ng organization nila. Pero sabi niya, pero tandaan po ninyo, hindi ibig sabihin na wala akong pirma, wala na rin akong paninindigan. Good governance is not about signatures, it's about service. I stand for transparency, accountability, and integrity. After all, the best signature is always the way we serve. Kasi merong sulat dito na parang patotoo dun sa kanyang sinabi, Dear Mayor Ars, warm greetings from the Secretariat of Mayors for Good Governance, o M4GG. We truly appreciate your interest and support in joining our upcoming joint statement entitled Mayors for Good Governance Demand Full Transparency, Accountability, and Justice on Flood Control Projects. Please be reminded that in line with our network's guidelines, only incumbent M4GG member mayors are eligible to be official signatories of collective statements. So yun, yung mga incumbent members lang ng M4GG members, member mayors ang eligible lang para lumagda doon sa signatories ng collective statements. Kaya pala dito sa Pangasinan, si Mayor Jeremy Rosario ng Manawag lang ang kasama. Kasi di ba siya yung president ng Mayor's League. Yan, Pangasinan Mayor's League. Kaya wala pang ibang mayor. Pero pagkatapos nun, may lumabas na parang ewan ko kung may signature yun o parang lang niya, stand niya, yung mayor ng Dagupan, si Mayor Belen. Pero yun nga, nakita nga natin, kasi nga nagtatanong marami, bakit hindi sila kasali, bakit isa lang yung mayor na na merong paninindigan. Pero yung pala, member sila ng organization at kailangan maging member ka muna. Kaya nga si Mayor Brian naka-screenshot na rin yung kanyang application para maging member nga nitong nabanggit na organisasyon. Para kapag ka mayroong kailangan ng pirma, makapirma mo. At saka importante naman, miyembro o hindi ng nasabing organisasyon, importante yung trabaho nila dito sa dito sa baba, sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Kaya nga sabi nga niya, good governance is not about signatures, it's about service. Mahirap naman yung pero nakapirma nga, pirma lang. Pirma lang. Pero yung trabaho questionable. True. Katulad babaga I stand for transparency, accountability, and integrity. After all, the best signature is always the way we serve. Pero yun nga, hindi siya eligible na pumirma nga kasi hindi siya member ng organization. So yun, parang loud and clear. Ngayon ko rin lang nalaman din kasi pag hinahanap din natin mga pangalan. Saan yung pangalan ng mayor ng ganito? Wala Isa yung mayor ng siyempre parang ang dating doon, bidang-bida, parang siya rin lang yung rin Pero yun pala yung sagot. Kailangan maging member ka muna ng organization para ka makapirma. So kung meron yung mga imbagadan para meron din sila, lumalabas din silang sariling na rin nila yon, diskarte nila yon. So ibig sabihin, hindi ganun kadaling mag-member. Pag gusto mong mag-apply ka muna, siguro sasalaan din muna nila. Pero yun nga, nag-apply na rin daw siya dito sa organization na to. Ayan, ibalik ko lang dun sa happening kahapon dyan sa Magic. Dagdag ko rin, siguro kasi wala ni si governor kasi hindi naman siya mayor. Meron kasi dun sa meron kasing yung statement na lumabas, meron mayor, may governor, iba't ibang mga organization. So, saka bago pa lang kasi joint joint collective statements. So malamang si governor hindi rin siya
member din nung mga nung organisasyon. Meron Governors League, merong Vice Governors League, merong liga ang mga mayor, meron naman yung buo. Ang pangalan before ay ULAP. Ayan, lahat na ng chief executive kasama doon. So, basta importante po yung trabaho na nakikita natin, nararamdaman, at yung kahusayan at pagiging totoo ng ating mga public servants sa pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. So ito yung organisasyon na to, member, Mayor for Good Governance. Ayan, kaya wala doon si Gob. Hindi, ibig sabihin nga, meron din siguro yung ibang organisasyon. Kasi pinagsama-sama nila yun yung collective na pirmahan. Kasi nga kung isa lang nga yung mayor na nakapirma. Kasi si Mayor lang ng ng Manawag. So marami silang lumagda na iba't ibang organisasyon o iba't ibang mga local chief executives ng iba't ibang mga lugar. Ayan, bigla na lang meron naman mga organisasyon na ganyan. Dahil siguro offshoot na rin ito sa etong ginagawa ng presidente pero nakatutok sa infrastructure, lalo na sa flood mitigation projects. Pero ang transparency kasi it covers all Hindi lang sa isang proyekto, isang sektor, pero pangkalahatan. So ito nga, ibalik ko lang dun sa activity ng Magic Group of Companies. So meron silang bodega sale ng appliances. Kahapon bibili sana ako ng electric fan. Kulang yung pambili. Naka-sale na. At saka 50% off sa lahat ng items. Magkano yung sale nila? Iba't ibang presyo kasi Tapos merong mga aircon. Ayan, aircon. At saka iba pa. 50% off sa lahat ng items sa department store. Ito yung naka-display sa harap. May mga rack doon para sa iba't ibang items. Tapos syempre, pag gusto nyo mag-food trip, may mga kainan doon. Magandang mamili ngayon ng mga electric fan, aircon, itong panahon na to. Huwag kayong mamimili kapag summer na, yung kapag kakailangan na, mas mahal. Parang pati sa supermarket makasama. May mga sale din doon. Okay. So, yung naalala ko lang kasi nga yung itong problema ba o yung pagtulog? Kasi di ba ikaw yung umattend tayo noon, yung meet and greet tungkol sa problema sa meron yung sleep center na narinig natin at meron pala yung pagdudulugan kapag ka pala yung mansingguok, merong meron pala sign ng ibang sakit. Oo. O kaya mas mabigat na sakit. At yung hindi ka makatulog ay pwedeng meron din. At yung tulog ka ng tulog kaya meron din kaya kasi naalala ko nga yung umattend tayo noon pagkatapos yun yung hindi rin ako nagigising. So problema din sa pagtulog. Mamaya sa pagbabalik natin, iparinig natin yung bahagi ng na-capture ko na nahabol natin na dun sa part nung open forum dun sa ginanap na meet and greet. Pero mamaya yan, sa pagbabalik po natin. Oras po natin, ganap ng 5:47. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin
Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Meron pa tayong 9 na minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. So yun nga kanina, tungkol, interesado ako dun sa, actually hindi lang ako, tayo lahat, naging interesado tayo dun sa... First time mong marinig na sa isang ospital, meron pala itong tinatawag na sleep center. Pero ang pinag-uusapan po natin ay itong Julius K. Kiambao Medical and Wellness Center Incorporated dun sa bayan ng Bayambang. Ito po ay private hospital, pero sabi nga nila nung media meet and greet, hindi ang presyo ay hindi parang St. Luke. Pero ang serbisyong parang St. Luke's Hospital. Ayan, Madam Rose, kasi problema niya yung may siya hindi siya makatulog. Insomnia, parang ganon. Kung minsan labay-tulay man pareseta, sleeping pills, pero syempre hindi naman siya basta-basta hindi naman basta-basta reseta ang mga doctors ng sleeping pills. Kailangan thorough check-up. Oo, kasi baka nanigla na banguno Pero yung kanilang sleep center, on the process na, and siguro within this year baka mabuksan. Isa ito doon sa mga sinasabi nila mga centers na bubuksan itong taon na to. Pero pakinggan nga natin yung part nga ng press forum nung isang araw dyan sa Bayambang, dito nga mismo sa Julius K. Kiambao Medical and Wellness Center. Marami pa po. Pero ito yung mga next few months na i-expect nyo sa amin na makikita nyo, may eye center na sila, may chemo unit na sila, may wound center na sila. Those things are part of the wellness na hindi mo kailangan i-admit. Pero you will receive the care in the hospital. Meron pa pala kami na open na po, yung endoscopy. Yung sisilipin ka dito, saka sisilipin ka sa puwet. Yung tutungtungin daw, Dr. Miguel. Meron na po tayo, open na po yan, and it can be availed on a very reasonable package. I think may mga ibang doctor gusto nila parang pwedeng pill that only. Ano na po yan? Active na po yan. For those of you who would like to do an EGD, esophago o gastroscopy, and colonoscopy sa puwet naman po. Available na po siya.
Na-launch namin siya, I think, July na to. Mga July of this year, officially, meron na siya. Outpatient din lang. Tapos na. Yes. Ang sleep center is one of the centers na you will be induced to sleep and observan yung brain waves. May nag-o-offer na po ba sa Pangasinan yan? Correct, meron na ba? Sleep center. May sleep center na po ba sa Pangasinan? Dito po, not sure po kung meron po. Pero sa Pampanga po kasi meron. Kasi po, ang problem po sa sleep lab or sleep test natin, kukunti po yung mga specialists na gumagawa. So, we are contacting po the specialist para din po makapag-ano sila dito. And then, syempre, we're checking the din po, visibility kung marami po ba yung mga may gusto. Actually, nung sa partner po namin dito kay Dagupan, Urdaneta, ang ano po daw nila is pinapadala pa sa Manila and then dito nga sa Pampanga. So, explain more sir. Sleep study. Yung halimbawa, yung sa insomnia, hindi nakakatulog yung pa. So, pag-aaralan yung kung ano ang focus ng insomnia mo, whether problema, makuha sa psychotherapy, or kung talagang titignan yung sa sleep center, yung patutulogin ka, lalagyan ka ng mga electron, encapsulogram, makikita yung talagang organic disease, baka mayroon kang tumor sa loob ng utak, o may mga lesion na may aneurysm o whatever sa dito. Siyempre may kaakibat na MRI, yan mo ay rule out yung mga gamit. So, dito kasi, nakikita nyo, ano yung statistics na yun. Marami nang papakamatay yung sa araw-araw, yung sa depression. Some of them din makatulog. Isa po sa mga symptoms. Yun, nakatapan natin yun. Kaparte ng awareness. Even the snoring. Ayun. So, ang daming ang daming inaasahan na mag-open na yon. At yun nga, yung sleep center, yun yung isa sa mga nag-caught na attention ng karamihan sa mga nandun. Kasi parang bago nga. Ayan, a hospital sleep center, ito ay specialized hospital department where a multidisciplinary team of sleep specialists uses a sleep laboratory to diagnose and treat various sleep disorders. At saka, anong tawag dun sa doktor? Sleep doctor specialist, ang tawag sa kanila ay somnologist or a sleep medicine specialist. Tsaka meron yung parang habang natutulog ka, parang, hindi naman yun, hindi naman yun tawag ito, yung parang hypnotismo. Yung parang kang binabangungot. Yan, actually, problema ko yan. Parang kang conscious ka na parang, yung experience ko kasi, parang kang hinihigop na para matulog na. Pero ako, dahil palaging nangyayari yon since college, parang alam ko na mababangungot na naman ako. Na yung panaginip mo ay walang kwento. Pero, at saka natanong ko din kay Dr. Dave. Walang kwento, basta parang may... Basta binabangungot. May pangyayari. Parang bangungot. Anong pangyayari? Kasi minsan, nababangungot ka, wala nyani. Kantuya, wala kaya parang ganyan, o kaya walang... Basta, yung palaging pero nagigising ko yung sarili ko. Pero ayan, pwedeng address yan sa sleep center. Tapos sabi, paano yung kay Dr. Dave? Sabi, paano yung tulog ka, nag-i-snore ka, pero naririnig mo. Mababaw pa yung Sabi niya, mababaw lang yung tulog mo nun. Kasi naririnig mo pa yung ako rin madalas yun Pero pag pag yung sa araw, may nunanaugip ka, narurungan mo yung singguok mo. Yung pala, hindi ka pa masyadong tulog nun. Gising ka. Yan, mababaw pa yung, akala mo, ang sarap na ng tulog mo. Na pati hilik mo, naririnig mo, pero mababaw pa lang pala. Oo, na naririnig ka rin ng mga kasama mo, akala tulog na tulog ka, pero hindi pa pala yun. Kasi minsan, meron yung tulog ka, pero naririnig mo sila nag-uusap, di ba? Parang ganon.
Pero hindi mo alam kung ano yung pinag-uusapan nila. Basta nariringal mo, may Ken, yung mga alingaw-ngaw, kung ano mga naririnig mo. So, anong mga gagamutin o ititreat sa sleep center, sleep hub sa isang ospital? Kasama na dyan ang sleep apnea, insomnia, narcolepsy, restless legs syndrome, periodic leg movements. Leg, as in legs? Oo. Parasomnias, like sleepwalking, at iba pa. Pero maganda pag nag-open na to para at least mas marami pa tayong malalaman, matututunan, at yung mga nangangailangan ng serbisyo ng isang sleep center, mayroon na silang mapupuntahang malapit. Naalala ko magkasama kami ni Madam Rose. Nananaginip ako Tapos pagkagising ko, nagising ako, tapos tinanong ko yung napanaginipan ko, kanto, tinulog ko ulit. Alam ko yun, sabi niya, sasalita kayo na naugip, kanto. Hindi, gising ako, sabi ko. Pero yun nga, nagising ako, pero natulog ulit ako. So, siguro tulog ako noon. Natawa ako kasi pagkatapos, alam ko yung tinanong ko yung napanaginipan ko, pag nagising ako na mata ko, pag mulat na mata ko, tinanong ko yung napanaginipan ko, tapos, kanto, nakatulog ulit ako. So, yun. Good morning, kina Rafael Acosta, mga lyag. Glory Sanchez Maramba, Ariel Awanan, at saka Ernesto Mosada, si Sir Napoleon ko, si Grace Matro, tsaka si Nanay Dading. Good morning. At saka si Melvin Flores, at saka si Estrella Carmelo, at Ricardo Perez Soriano. At si Cora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tubeng, at syempre si Maria at saka si Nino, yung mga security guards, hindi lang sa Dagupan City National High School, kundi ganoon din sa iba't ibang mga paaralan. Mamata and Tropa, good morning. At si Kuya Benjitan. Okay, at sa lahat na siyempre natin mga tagapakinig, magandang umaga po. Wala na po tayong sapat na oras, ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning. Makakasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo, kami po nyo nakasama sa technical side. Si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3.